Kung isa ka sa mahilig sa mga libro, mahilig kang magbasa, o mahilig kang magsulat, this is a perfect location para sa'yo. Tara, ako si Chad and this is my story here in South Korea. Ngayong araw nga ay pupunta ako sa Starfield Library. Actually, matagal ko na itong gustong puntahan kaya lang wala pa akong lakas ng loob na magbiyahe dahil hindi ako ganun kabihasa. Nung nasa Pinas pa ako ay isa talaga ang Starfield Library sa mga gusto kong puntahan once na makarating ako ng South Korea. At hindi naman ako nabigo dahil ngayong araw nga ay pupuntahan ko ang Starfield. Dito nga ako sa may Ansan sasakay ng subway going to Suwon. Medyo may kalayuan din to, more or less ay nasa 45 minutes ang biyahe. Ito nga din ang first time na mag-isa akong aalis tapos ang layo pa ng pupuntahan ko. Ilang sandali pa ay nakasakay na din ako ng subway going to Suwon. Medyo kabado pa nga ako dahil syempre ako lang mag-isa, pero kaya yan. Nang makarating ako ng Suwon ay kailangan mag-transfer ng train going to Wasa naman dahil doon ang Starfield. Medyo nalito pa nga ako sa pag-transfer dahil ang layo ng lalakarin to the point na hindi naman ako familiar sa lugar. Isang station lang naman ang pagitan mula Suwon papuntang Waso at mula nga dito ay tanaw na tanaw mo na ang Starfield. Excited nga ako dahil syempre matagal ko na itong gustong puntahan. Ang Starfield Library nga pala ay matatagpuan sa loob ng COEX Mall. Ito din ang pinakamalaking library dito sa South Korea kung saan iba't ibang klase ng libro ang makikita mo at pwede mong basahin habang nagpapahinga ka. Meron niyang dalawang Starfield Library dito sa South Korea. Ang isa ay sa Gangnam at ang isa naman ay dito sa Suwon, which is itong pinuntahan ko. Tara! Wala na nga akong inaksayang oras at kaagad na akong pumasok sa loob ng mall. Gaya ng dati ay manghang-mangha ako sa mga nakikita ko. Medyo maaga pa ako nakarating dahil wala pa masyadong tao. Siyempre kaagad kong tinungo ang location kung saan naroon ang Starfield. Malaking tulong talaga pag marunong ka tumingin ng direction dahil hindi ka maliligaw. Hindi naman ako nahirapan dahil kaagad ko din naman nakita ang kinaroroonan ng Starfield. Grabe, hindi ko mapigilan ang sarili ko na ma-amaze sa akin nakikita dahil sobrang ganda. Bawat sulok, talaga namang punong-puno ng mga libro, iba't ibang klase, iba't ibang genre at madami pang iba. Hindi nakapagtataka na isa talaga ito sa mga bucket list ng isang traveler. Sobrang ganda ba naman? Dito nga ay nagulat pa nga ako na makita ko yung isa sa mga napanood kong K-drama. For sure napanood mo din to, ang Under the Queen's Umbrella na sobrang gustong gusto ko yung story dahil ang daming twist na hindi mo akalain. Marami ding mga upuan sa gilid kapag gusto mong magbasa o di kaya ay gusto mong mapag-isa. Madami ding mga coffee shop kung gusto mo namang nagkakape habang nagbabasa. Yun nga lang halos karamihan ay nakahanggol o naka-Korean language kaya medyo nakakatamad pag ganun. Eto nga ako, tamang upo lang dahil amis na amis ako sa kung paano nila ginawa ang Starfield. Pinuno nila ng mga libro, iba't ibang klase. Hanga din naman ako sa mga writer na nagsusulat ng mga libro dahil ang lawak ng imagination nila. At kung wala sila, wala din tayong mababasa ngayon. Sa dami itong mga libro na pinagsama-sama mula sa iba't ibang kilalang writers, ang galing lang. Actually, isa sa mga pangarap ko ay ang maging isang writer dahil madaling mag-express ng nararamdaman mo by means of writing. Madami na nga din akong nasulat ng mga story at nababasa pa rin naman sa online. Hindi na nga lang ako active sa ngayon dahil hindi na ako ganun ka-motivated na magsulat. At isa pa, gusto ko din naman magkaroon ng libro in the future. Kaya lang sa ngayon, hindi na muna dahil syempre may mga priority tayo sa buhay na kailangan nating pagtuunan. Nang mga oras nga nito ay padami na ng padami ang mga tao dahil kung kanina ay maluwag pa ngayon halos occupied na lahat ng upuan. Bale, nasa 4th floor nga pala ang Starfield hanggang 7th floor. Ganun kataas ang library at ganun din kadami ang mga libro dito. May mga turista din ako na mataan na nag-i-enjoy sa pagkuha ng mga magagandang shots. Kung nagugutom ka naman ay marami ding mga kainan dito since ito naman ay nasa loob ng mall. Pero habang hindi ka pagutom mag-enjoy ka muna sa napakagandang views. Bawat section nga ng mga libro ay iba't iba. May tungkol sa healthy lifestyle, about travels, motivational story, at syempre mga educational books. Nakakatamad nga lang maghanap pero kung matyaga ka naman ay paniguradong may magustuhan ka pa din. Dito nga lang ako tumambay sa Starfield at hindi na nag-ikot-ikot pa sa loob ng mall. Madami ding mabibili dito na pasok sa bulsa kaya lang syempre hindi tayo pwedeng maging magastos dahil hindi naman tayo namumulot ng pera. Maybe once in a blue moon siguro. Kapag ganitong lumalabas kami ay talagang hindi naman kami gumagastos ng malaki. Ang karaniwang gastos lang namin ay ang transportation na hindi naman masyadong kamahalan. Kaya ayos lang.
Umakyat nga ako sa bawat floor ng Starfield para makita pa ng maayos at makuhanan ko ng magagandang shots. Nakaka-relax din sa pakiramdam dahil wala kang iisipin kundi pagmasdan ang mga libro. Bawat libro ay may mga kwento na nakasulat. Nag-aantay lang na buksan at basahin natin. Tamang upo nga lang ako dito sa baba dahil gusto kong sulitin ang bawat minuto. May mga times talaga na nahihiya ako mag-video dahil nga madaming tao pero ganun talaga. Bawat sulok nga ng Starfield ay naikot ko, wala akong pinalampas. Masasabi kong sobrang sulit ng pagpunta ko dito dahil sa napakagandang attractions, napakagandang views at napakagandang atmosphere. Ito ang patunay na madami pa rin talagang mahilig magbasa sa mundo. Hindi naman ako nagtagal sa Starfield, siguro mga 2 hours lang ako. Talagang sinadya ko lang to para kuhaan ng video at para ma-share ko din sa inyo. Madami pang magandang destination dito sa South Korea na gusto kong puntahan. Libre lang naman at unlimited pa. Paunti-unti lang at samahan ninyo ako palagi sa mga gala ko. Lagi nating tatandaan na ang buhay ay parang libro. Tayo ang gumagawa ng sarili nating kwento. Nasa atin na lang kung paano natin ito isusulat. Maaring masaya, maaring malungkot. Pero ang higit sa lahat ay ang aral na mapupulot mo sa kwento mo. Annyeong!